student, kailangan nyo mag-save. Kailangan nyo mag-save ng pera nyo habang kayo ay nagtatrabaho o habang kayo ay kumikita. So, especially ngayon, meron tayong nararanasan na crisis. So, ano mga dapat natin gawin? Ngayong nasa crisis tayo, kailangan nyo ay mag-cut ng mga unnecessary gastos. So, ano yung mga hindi na natin kailangan bilhin. Kung hindi naman siya talaga importante. So, ngayon, kailangan natin mag-review ng budget natin. Alam mo kung saan mo dinadala yung mga pera nyo. Sa mga vape, sino nagbe-vape sa inyo? So doon, yun yung mga unnecessary expenses, unnecessary spending na kailangan yung hindi na dapat gastusin. So kailangan yung maghanap ng mga extra income. Kahit maliit na income lang ito ay makakatulong para sa inyo. So mag-isipan nyo as a student. So kami as a financial advisor ng Value Life, isa kami sa mga nagtuturo at kung paano ina-apply practically yung mga pera nyo na nag-iipon ninyo. Later, i-discuss ko sa inyo. Kailangan nyo mag-isip kung paano kayo makakapag-save. Mag-invest at magbawas ng mga tinatapon ng pera. So, ano yung mga tinatapon ng pera? So, ngayon, if you want to financially grow, when you stop borrowing from your future to invest in your present, kailangan nyo talagang magpahalagahan ng pera ninyo. At huwag ninyo ito, kunwari, gusto nyo magpasikat, nangungutang kayo, ipangungutang nyo para lang nakapagpasikat kayo. Hindi natin kailangan gawin yun. Kasi ang hinahanda natin dito ay ang ating kinabukasan, yung ating future. So kasi kami, as a Manulife Financial Advisor, hindi lang pang hinaharap ang pinaghahandaan natin, kundi ang future natin, yung pagtanda natin. Kasi di naman habang buhay, nasa age kayo ng ganyan tatanda tayo lahat. So yun yung isa sa mga goal namin as a financial advisor, kung paano natin paghahandaan ang ating kinabukasan, yung ating pagtanda. Hindi lang sa ating pagtanda, pati yung kalusugan natin. Ngayon, ang mga sakit hindi natin alam, bata-matanda na ang sakit. So yung tayo, at pag nagbabudget tayo, kailangan natin talaga magkaroon ng savings para sa yung mga hindi natin inaasahan. So normally saying, minsan, sasabihin mo, wala sa budget ko yan ngayon, hindi importante. So kami as a financial advisor, meron kami na-encounter na ganyan, na mahalaga ang pag-iipon, pero sinasabi nila na wala kaming budget ngayon. Hindi naman kailangan din agad. Kailangan natin mag-mature yung ating mga financial discipline. Disciplinahin natin ang mga sarili natin. At kailangan magkaroon tayo ng clear vision para sa ating financial future. So kayo as a financial student, kailangan na yung maghandaan dito. Magandang pag-aralan kung paano natin gagayakan yung ating future. Meron tayong 8 na paraan kung paano tayo magiging progressive financially. Una, set goals and plan your week. So, pagpasok nyo lang sa Monday, ano ba yung nakaplano nyo lang from Monday to Friday? So, ano ba yung mga pupuntahan ko? Ano ba yung mga gagastusin ko? Ano ba yung mga project ko? So, dapat lahat yun nakaplano. Ano ba yung mga babayaran ko? Ano ba yung mga nightlife ko? Yung mga hindi na necessary, huwag nyo nang isama sa plano. Kasi if you are a very responsible student ng mga kagaya ninyo, alam nyo kung saan nyo dinadala ang mga kapirahan nyo. Number 2,
Educate yourself and learn skills. So, kailangan, itong paraan na ito, isa ito sa paraan natin kung paano tayo natututo. Diba? Hindi lang sa libro, kasi sa atin, ang pinag-aaralan natin sa school, mag-aral ka, tapos after mo mag-aral, pasok ka, masukan. Dapat, ma-set sa mind mo na kailangan mo magkaroon ng sariling business. Kasi pag kayo nagkaroon ng sariling business, yung suswelduhin nyo ng isang buwan, pag namasukan kayo, ay kaya nyo kitain ng isang araw lang. Diba? Yun yung dapat natin itanim, magkaroon tayo ng sariling business, sariling diskarte. Kasi pag pumasok ka, kanya, yun yung inano namin sa labas. Sa school kasi iba. Pag ikaw ang nagtayo ng sarili mong negosyo, doon ka mas mabilis kumita. Yung sipag mo pag namasukan ka, 8 to 5 lang yun. Fix lang ang sweldo mo. Pero nagkaroon ka ng sarili mong negosyo, unlimited income. Unlimited income ang kikitain mo. Kasi kung gano'n ka kasi ganun din kadami ang perang papasok sa iyo. So number 2, track your finances. Saan ko ba nagdadala yung mga pera ko? Saan ko ba ito nagagastos? So, kailangan nyo rin talaga i-monitor yung mga finances ninyo. Number 4, find inspiration. Ano yung find inspiration na sinasabi ko dito? Hahanap kayo ng isang tao na makakapagbigay ng inspiration sa inyo kung paano siya yumaman. O maayos siguro ang nyo, magulang nyo, o kung sino man na nagiging inspirasyon nyo para kayo ay maging katulad niya. So next is, eat well and exercise regularly. Bakit kasama ito? Eat well and exercise regularly. Kasi kung may sakit ka, maka-enjoy mo ba yung pera mo o makakapag-ipon ka dahil pag hindi ka kumain at hindi ka nag-exercise regularly, magiging yung kalusugan mo ay bababa, gagastusan mo pa yun. So, kailangan din pahalagahan mo yung ating katawan. Next is, read daily. Magbasa. Kailangan yung magbasa. Tungkol sa mga finances, marami kayong matututunan na kailangan yung i-open yung mind nyo sa mga araw-araw na nangyayari. Maraming fake news din na kailangan nyo. Huwag kayong magpapadala sa mga fake news kasi minsan dinideceive tayo nitong mga fake news. Kailangan maging mapagmatcha din kayo na alam nyo kung ano yung binabasa nyo at inaaral nyo. Next is, reduce, bawasan ang screen time. Sino ang mga nagdodota? Sino ang mga naglalaro ng mga games na halos magdamag, maghapon, magdamag, nasisira ng pag-aaral? So, kailangan bawasan ninyo din ang screen time. Next is, find connection. Ano yung connection na sinasabi ko dito? So, maging friendly kayo. Kagaya kami, sa klase ng hanapbuhay na meron kami, nagiging friendly kami, lahat ng tao kinakausap namin kahit hindi namin kilala. So, maging friendly kayo. Hanggang sa isang araw, makakakilala na kayo o makakakita na kayo ng connection nyo. Yung connection nyo na makakapagturo sa inyo, makakakonect kayo, magagabayan kayo. So, yun yung kailangan nyo umanap. Hindi lang naman sa hindi nyo kakilala. Pwede rin sa school nyo, sa bahay nyo, sa family nyo. So, doon kayo kumuha ng connection. Dahil kasi, alam nyo ba, ang kasabihan ng mga mayayaman, sila ang mga mayayaman na ang pera ang nagtatrabaho para sa kanila. Hindi sila nagtatrabaho sa pera nila, kundi yung pera. Ano ginagawa nila? Ano nila ginagawa na sila ang nagtatrabaho sa pera nila? Or yung pera nila ang nagtatrabaho sa kanila? Gumagawa sila bumibili sila ng mga bagay na ang pera nila ang gagawa. Nag-i-invest sila. So, ano yung mga
paraan ng mga pag-invest nila. So marami mga financial company na pwede kang mag-invest. May maraming mga paper investment na pwede nating pasukin para makapag-invest tayo. Hindi lang ang investment na ito, hindi lang pati ang kalusugan natin na magbe-benefit, pati tayo, pati yung future ng mga magiging anak natin. Marami tayong magagawa kung tayo ay magiging wise at practical kung paano natin i-invest ng mabuti yung ating mga pera. So, merong 4 na paraan kung paano natin iiwasan ang inflation ng financial freedom. Alam nyo, as a student na kagaya ninyo, kailangan nyo talagang aralin kasi ang nangyayari ngayon, diba, bumababa ang ating ekonomiya. Maraming nagsasarang company, lalo na ang taas ng diesel. So kayo kailangan yung paghandaan ang mga pangyayaring mga susunod na katulad ng ganito. Kailangan, isang paraan, mag-create kayo ng reasonable budget. So paano tayo mag-create ng reasonable budget? Keep track of what you spend every single month and avoid going over to set your budget. Huwag kayong gagastos ng sobra-sobra sa budget nyo hanggang sa nagkakautang-utang na kayo. So ano yung pag nagkautang kayo, may interest. Yung interest, mag-interest. Yung principal, yung interest, mag-interest hanggang sa nalulunod kayo. So kailangan talaga nyo maging mag-ingat sa paggastos. Number 2, stop trying to impress others. Hindi mo kailangan ipangutang para maging pasikat ka lang. Pero utang ka lang. Number 4, do not take up more debt. Yung maraming utang dito, utang doon, hanggang sa nagiging bansag na sa'yo, utangera na. So kailangan nyo talagang magkaroon kayo ng financial discipline. Discipline ang kailangan ninyo talaga gawin. So number 4, pay yourself first. Save a portion of your income for your financial goals. Ano ba yung financial goals ko? Ano ba ang gusto ko maging after 5 years? Ano ba ang financial status ko after 6 years? Ganun yung iisipin nyo. Allocate a certain amount every month to invest in your portfolio. Ano ba yung sinasabi kong portfolio? Kasi kami, sa Manulife, meron kasi kami mga stock market kung saan natin pwede invest yung mga pera natin. Pwede 100 a day, 80 pesos a day. Itong ini-invest nyo na ito, magagamit nyo for your future. Sino ang pinakamatanda dito? Anong age ang pinakamatanda dito sa inyo? Anong range ang age ninyo ngayon dito? 18, 19, 20. So ngayon, at your early age of 19, kung nag-start ka mag-invest ng 80 pesos, 28, 29 years old ka, may half million ka na. So gano'n yun, kumikita ka na ang pera mo ang kumikilos para sa'yo, may ginagawa kang iba, may insurance ka, may health insurance ka, lumalaki yung pera mo. Ito yung mga ginagawa namin upang lumapit ko sa mga tao para ituro itong financial education na ito. Actual ito eh. Kasi pag mag-ipon ka, nag-alkasya, parang alkasya lang siya. So kailangan nyo talagang i-manage ng mabuti ang mga kaperahan nyo. Yung hindi puro walang kwenta ang gastos. So as a student, nakagaya nyo, na kailangan nyo talaga marunong na kayong 18 years old, nasa legal age na kayo. Sa mga baon ninyo, kung magkano baon nyo, pwede na kayong magtabi. Pwede na kayong magtabi after graduation nyo. Hindi nyo na kailangan huliin sa magulang ninyo, meron na kayong sariling pera.
Kasi dito, after 5 years, pag nag-ipon ka, after 5 years, pwede mo ka nang mag-withdraw. At the same time, may protection ka. At the same time, may health insurance ka. So yun yung aming ginagawa na kung paano namin ituturo sa mga tao yung financial freedom. Financial freedom ang tawag dito. So yun lang, baka meron kayong gustong itanong. Meron ako kasama si Ma'am Janet at si Ma'am Molina. Kung meron kayong gustong